Bago po topic natin, ito yung 4 na common na nutrient deficiency. Merong taong kulang sa vitamins, may tao kulang sa minerals. Itong topic natin para sa kulang na mineral deficiency. Ano tong 4 na pinaka-common? Potassium, may bumababa. Calcium, may bumababa. Magnesium, tsaka iron. Ito pinaka-4 na common. Tignan natin kung meron kayo nito. Okay? Low potassium, ito, isa sa pinaka-deadly yan. Ito si Doc Lisa, low potassium. Bakit bumababa ang potassium natin? Mainit sa Pilipinas, pinapawisan. Meron nagtatae, meron nagsusuka. Meron laging pawis na pawis, di ba? Nauubos sodium potassium. Meron iba, umiinom ng pampadumi, pampaihi, sobrang alak, o merong iba may kidney disease, pwede. Okay, deadly ang low potassium. Tignan natin, ha. Yung mga sintomas, papakita natin. Pwede magloko yung tibok ng puso. Pwede huminto ang puso. Pwede kang ma-paralyze. Puso, cramps. Hindi lang cramps, ha. Hanggang hindi ka na makakalakad. Ayan pa, constipated. So, ito yung sintomas na mababa ang potassium. Ang pinaka-deadly dito, yung nagloloko yung tibok ng puso. Irregular heartbeat. Yan ang mahirap dyan. Okay, bloating, constipated, hindi na rin gumagalaw yung bituka, muscle paralysis, hindi makahinga, mood swings, napapagod. Delikado po to, emergency. So, kailangan kumain tayo ng pagkain mataas sa potassium. Ano yung mga benefits? Ayan o. Pag kompleto ka sa potassium, mas bababa pa nga ang blood pressure mo. Okay? Kasi yung pag marami kang potassium na ilalabas mo yung sodium sa katawan, ganun yun eh. More potassium, less sodium, gaganda blood pressure. Maganda sa utak, maganda sa muscle, maganda rin sa puso para maging regular ang tibok ng puso. Tingnan mo, Doc Lisa, focus natin. Mga high potassium foods, ito kakainin nyo. Siyempre, saging, gusto natin. Patatas, okay din. Ito, basta mga prutas at gulay, marami siyang potassium. Kamatis, avocado, green leafy vegetable, okay din. Konting nuts, konting milk. Basically, pero pinakamataas, patatas, saging, yan ang mataas sa potassium. Ngayon, pag hindi mo na makuha sa pagkain, lalo na mababa masyado, yung doktor nyo re-reseta potassium chloride. Pero ito nire-reseta ng doktor. Yan si Doc Lisa, kailangan niya uminom eh. So, hindi po to advertisement at hindi nyo rin to pwede inumin basta-basta. Ito pang-reseta lang ng doktor. Merong nabibiling potassium supplement sa mga tindahan. Medyo mababa ang dosis nun. Pero pwede na rin pang-replacement. Ito mataas eh. 750 milligrams. Yung kay Doc Lisa, 1 tablet in a day niya. So, potassium delikado. Huwag masyado papawisan. Number 2, magnesium deficiency. Ngayon, nauuso itong magnesium eh. Ang magnesium, itong mga minerals kasi, halos medyo pareho yung mga use nila eh. Maganda siya for energy, for the bones. Ito requirement natin. Bakit bumababa? Ganun din. Pag may iniinom kang pampaihi, yung mga may diabetes, yung may problema sa tiyan, hindi ma-absorb yung magnesium. Tingnan mo yung sintomas ng magnesium deficiency. Pakita natin, Doc Lisa. Medyo pareho din sa potassium at calcium no? Yung muscle pa rin tumitigas, nagka-cramps pa rin, nagma-muscle cramps Nagpa-palpitation pa rin, sumasakit pa rin yung ulo. Stomach cramps, constipation. Kasi sa muscle yan kailangan din. Okay, tingling, muscle contractions, bisan nagko-convulsion, irregular heart rhythm. So, ano dahilan? Baka yung mga pagkain din, kulang tayo sa gulay at prutas, mababa sa magnesium. Mga may irritable bowel, lagi nagtatae. Basta lagi nagtatae, bumabagsak ang potassium, bumabagsak ang magnesium. Malakas uminom ng alak, kulang sa nutrition. Umiinom ng pampadumi, pampaihi, puro kape. Kape kasi pampaihi din Umiihi ka rin sa maraming kape, maraming alak. Diabetes. So, ito yung mga pagkain mataas sa magnesium. Mga mani, sari-saring mani,
Sari-saring gulay. Ayan, no? Sari-saring gulay. Pero mainly, meron mga fortified cereals pwede rin. So, isda, gulay, at mga nuts. Mataas sa magnesium. At kung talagang mababa, merong mga magnesium supplement. Okay? So, paano natin pala malalaman kung mababa yung potassium mo? Simple lang blood test. Pag na-blood test ka, si Doc Lisa na-blood test sa potassium, 3.2 ay mababa. Dapat 3.5 hanggang 4.5. Yun ang gusto natin. Diba? Mga 4 nga ang gusto natin level ng potassium. Kung mababa rin yung magnesium nyo sa blood test, kulang din kayo. Pangatlo, ito common to, calcium deficiency. Ito yung mga common na mineral deficiency. Tingnan nyo. Calcium, syempre, alam natin, di ba? Para sa buto. Pag tumatanda, mahina buto, nag-osteoporosis, kailangan mo rin yan para sa muscle and nerve function. Pag mababa ang calcium, ganun din. Manhid. Magloloko rin ang tibok ng puso. Puso kasi dapat normal yung itong mga minerals na to. Yan. Pero pag tumatanda tayo, mas hindi na nakaka-absorb ng calcium. Kaya nga mga bata, dapat uminom ng gatas habang bata pa. Pag bata pa, below 20 years old, inom kayo maraming gatas, matulog maigi para tumigas ang buto, tumangkad. Pero pag after 30 years old, medyo mahina na absorption ng calcium. Ayan, no? So, kailangan marami kang kakainin. Either gatas, yogurt, keso, ayan, no? Leafy greens, broccoli, or magsusupplement na lang. Merong mga calcium, mga caltrate at iba pang calcium supplement. So, para sa buto, para sa dugo, para sa nerves, as usual, muscle din. Muscle ng katawan, muscle ng puso. Bakit bumabagsak ang calcium? Ganun pa rin. Poor diet. Minsan may mga parathyroid problem. May gamot na pampaihi, ayaw natin. Menopause. Yung hindi kain ng gatas. Okay? Katulad ko, lactose intolerant ako. Pakita mo, Doc Lisa, symptoms ng calcium deficiency. Ganon din, no? Muscle pain. Halos pare-pare mga symptoms nila. Fatigue, depression. Calcium pati mga nails and hair. Papangit din. Pati puso, nagiging irregular. Tumataas blood pressure. Napapagod, nanghihina. At parang nagka-cramps din. Yan ang symptoms ng calcium. Ito yung mga high calcium foods. Pakita natin itong mga high calcium foods. So, gatas. Sari-saring gatas. Di ba? Marami. So, pakita natin sardinas at iba pa. Okay? Tingnan nyo na lang. Ito yung mga high calcium foods like tofu. Yan. Green leafy vegetables, patatas. Meron din. Okay. Meron din mga calcium supplement. Marami kayong mabibili. Meron mga combination na tinatakpan ko yung brand Ako, meron tayong iniinom May calcium, magnesium, may zinc pa. Number 4 na common na mineral deficiency, anemia, iron. Common yan sa Pilipinas. Kasi mahina tayo kumain ng karne, ng ulam, puro lang kanin. Kaya nireregla ang babae, mga buntis, mga bata, marami anemic. Pag vegetarian, kulang sa karne na kinakain. Okay, pag kulang sa iron, ayan, no? Nasisira ang kuko, maputla, mahina. Kailangan natin kasi yung iron para gumawa ng red blood cell at ilipat ang oxygen sa buong katawan. So, yan. Fatigue, hingal, depressed, pag mababa sa iron, buhok, restless legs, headache, at nilalamig, brittle nails. So, pag kompleto ka sa iron, gaganda yung pakiramdam mo, lalakas ka. Diba? Mabilis lang ma-check, CBC, complete blood count, malalaman. O, pakita mo, Doc Lisa, importante ito. Saan kukuha tayo ng iron? Yan. Di ba yung mga buntis o bagong panganak, binibigyan ng atay, di ba? Atay, pork liver. Ang pinakamabilis magpataas ng iron sa katawan, itong heme iron. Easy for the body to use. Meat, chicken, fish, shellfish, itong atay. Ang karne, mabilis magpataas ng iron. Itong mga vegetable iron, gulay, itlog, nuts, tofu, mas mahirap magpataas. Mas hindi tumataas yung blood count mo. Mas hindi masyado gumagaling yung anemia. So, mas maganda to, pero pwede na rin to. Bukod dito,
meron pang iba na makakatulong tumaas ang iron. Pag kumakain ka ng pagkain, atay, karne, at itong mga gulay pampataas ng iron, kailangan sabayan mo ng vitamin C. Pag meron kang vitamin C, lahat to, citrus fruits, pinya, orange, dalandan. Pag marami kang vitamin C, sinasabay mo sa iron, mas ma-absorb ng katawan mo yung iron. Double the iron ma-absorb. Pero kung iron-rich foods lang, wala kang vitamin C, ay 50% lang ng iron papasok. Okay? Meron din mga bagay na nakakasama. Ito, mga tsaa, kasaba, nakakababa ng iron. Okay? Treatment, iron supplement, iron-rich foods, madalas sinasabayan din ng B12 and folic acid at ito pa. Okay? Sana po nakatulong to. 4 na mineral deficiency kailangan nyo alamin. Calcium, potassium, magnesium, at iron. Pa-check po tayo lagi sa inyong doktor. Kung meron kayong reklamo tungkol dito, ipa-blood test po natin. God bless.